Kahapon po, sa nakapanood ng vlog namin kahapon, na-interview namin si Miss Cathy Binag. Tapos, dun sa, bago tayo mag-end sa vlog natin, nabanggit ko na dapat itatopic natin yung sa immigration. Na may pinatakas na Korean na scammer. Korean national na scammer. Bibigyan ko po kayo ng background. Nilista ko ng bagya eh. Yung immigration pa, bigyan ko sila ng background doon sa immigration. Oo nga, ano ba nangyari dyan? Actually, noong nahuli ang Korean national na ang pangalan ay Na Ik-yeon. Ang birth date ng Korean national, December 3, 1996. Sa immigration po, napaka-importante ng birth date. Kasi kahit marami tayo may mga kapangalan eh. Sa birthday. Pero sa birth date, dun lagi nagkakatalo. Kaya sa immigration, kung foreigner man yan, laging importante yung birth date. Ang birth date ni Na Ik-yeon ay December 3, 1996. Bata pa to. Nahuli siya noong... Kaedad ko lang, no? 1996? Sabi, hindi 1976, Pamela. Hindi 1976. Oo. Nahuli si Na Ik-yeon noong 28 years old pa. So, 28 years old ka lang? Hindi. Mas bata ako sa Happy. Nahuli siya noong May 31, 2023. 2 years ago? 2 years ago. Ang nagpahuli sa kanya kasi nareklamo siya dahil sa scamming. Pang-scam. Na ang complainant ay isang Pilipina na love scam ba yan o money scam? Hindi. Isang jewelry store owner. Okay. Yung complainant. So, nakakakulong siya sa BI facilities, detention facilities, something ganon. Teka, check ko. Ayun, BI Warden Facility. Nakakulong siya noong 2022. Kinulong siya noong 2023 pa. 2023. May 31, 2023. Na up to now, dinidinig yung kaso niya sa Quezon City Prosecutor's Office. Tapos, inescortan siya ng, take note yung pangalan ng mga ng mga immigration officers. Si Immigration Officer Armando Alano, saka Jail Officer Kimwell De Villa, and Jail Officer Alan Velasio. Umalis sila ng BI Warden Facilities kasama ang detainees noong March 4, alas 2:56 ng... Inescortan siya to where? To where? Papuntang Quezon City Prosecutor's Office. Kasi may hearing eh. Oo. Tapos doon, nung bandang mag-aalas 3 na, nung March 4, hindi pa agad dumating yung complainant. Pero ang legal counsel ni Na Ik-yeon na si Attorney Cherry Ann Sea Valencia ay nando na rin. So nagantay pa ng ilang minuto ang piskal para sa pagdating ng complainant. Siguro na late na traffic hanggang pinalagda na lang sila na i-reset yung pagdinig. Nung reset ang pagdinig, doon na lang pinaalam ng grupo nila Alano, Immigration Officer Alano, na di umano ay nakatakas ang Korean national na isang scammer at nakatakas daw ito nung magpapaalam mag-CR. So may mga nagpunta pang CIDG operatives. So may yung record na yon, lumabas kasi yung acting warden ng BI Warden Facility na si Jose Mar Barlaan ay nag-report kay Commissioner Joel Anthony Biado na kung matatanda natin, ang pinalitan niya bilang commissioner si Norman Tansinco na dating BI commissioner. So, ang pagkakaalam talaga, nakatakas. Ang problema, ang catch, may nakitang CCTV, yung 3 kumag na nag-escort dito kay Korea National at kasama si Korea National, papasok dun sa isang sauna bath sa Quezon City. Sikat na sauna bath sa Quezon City. Pegasus? Sa likod pa dumaan.
Ang malupit, Diba sa Quezon Ave lang yan? sa Quezon Ave lang to. So malapit, tama-tama, Quezon City Prosecutor's Office, tapos bumiyahe papuntang Quezon Ave. At nangyari ito bandang hapon. So ito yung kung tawagin afternoon delight. So, ano to? Daylight pa. Okay, napunta. question. Doon pumunta kasi magwiwiwi. Supposedly magwiwiwi break? Hindi. Ay, pag pupunta ka ron, syempre, magpapamasahe ka. Magpapamassage ka. Pero yung massage na yun, iba ang massage doon. So, ano yan? A happy ending. Oo, ito yung may, So, okay. ito yung may extra Wait! service. When you are hearing something at nakadetain ka from your court, ang diretso mo, babalik ka doon sa detention facility mo. Correct. So, obviously, if nakapunta ka sa Pegasus, ibig sabihin, body-body na kayo kung sino man yung escort mo. Sila Alano, De Villa at sila Velasio. Mismo. Mismo. So, tropa na sila, dabarkads na sila. Dabarkads na sila. Oo. Silang apat pumasok sa Pegasus. Mm. Ang CCTV, isa na lang ang lumabas. Si Korean na. Oo. Na may nag-aantay na getaway vehicle. Na van na puti. Ibig sabihin, Kakatakot planado. talaga yung mga puting Sabihin, van. planado. Yung puting van, Oo, no? hindi siya kasabihan. So, katotohanan siya. Oo, eto, ba't ka matatakot? Di umano. Ang aregluhan ay tumataginting na 30 million pesos each. Okay. Sige. Di umano to, Di umano, I will do the devil's advocate Sige. here. Oh. So, nagka-areglohan na. Sige, mag-afternoon Daw. delight tayo sa Pegasus daw. Ay, hindi. Nandun sila sa Pegasus Baka nga gawain na nila to. Okay, so gawain na nila yon. Oo. So, habang nandun sila sa Pegasus nung March 4 na yon, may agreement na for sure tong mga ito na kada ulo nila Alano, De Villa, Velasio, di umano ay may 30 million na. So, habang sila most likely nagha-happy ending sa loob, si Korean National lumabas ng Pegasus. Oo. Tumakas. Tumakas na at O may nag-aantay na. pinatakas na. Kasama na yun, pinatakas na. Kasi Kasi para malaman na may van na nag-aantay Oh, doon. naka-hazard. Oo, Nakita naka-hazard, sa video yun nakabang, Oo, di ba? mm-mm. So, ibig sabihin, planado na yun na lahat ng galaw, kailangan nakadetalye. So, ayun, planado na. So, at saka naman para Marlon, na yung unang step pa lang ng hagdan na bumaba ka, dapat kung totoong hindi nyo siya gustong pakawalan, nakasunod na kayo. Nahagip na rin sa camera na nakasunod na dapat sila humahabol. Tama ka, pero hindi nangyari tama yan ka, pero yung unang sinabi mo, dapat kung talagang ayaw nyo siyang patakasin, dapat mula prosecutor's office, hinatid nyo na Correct. pabalik Sa ng detention facility sa Oo. kulungan, di ba? Hindi kayo Pero nag-happy bakit ending. naglabas pa kayo ng statement na nakatakas nung sa CR? Because they were trying to conceal the fact na pinatakas nila. But Yun. unfortunately for them, merong CCTV capture of what really happened. At dahil hindi nagsisinungaling ang Video. Oo, di ba? Ang today's video, hindi nagsisinungaling. So, did they retract the statement? Sa ngayon, tahimik pa. Oh. Tahimik pa ang BI, tahimik pa ang Department of CIDG. Justice, na tahimik pa ang hinin naman. Baka lumipad Tahimik ang BI, tahimik yung tanggapan ni Commissioner Biado, no? Tahimik din ang isang Justice Secretary Boying Rimulya. Na, alam mo, nakakaya to. Tumakudayan Tapos, and isa ring tahimik ang isang Risa Ontiveros. Na alam natin, pagka sa larangan ng immigration controversy, May masyado allergy siyang, yan di ba? Masyado siyang hyper. Yung, alam mo yun, pagka immigration topic, laging yun ang gusto niyang pinag-usapan. Pero ngayon, tahimik siya. Alam mo bakit? Kasi alam niya, ang tatamaan dito, yung administrasyong Marcos Jr. na
eto garapalan yung ginagawa pa rin at patuloy pa rin yung anomalya sa Bureau of Immigration. Case in point ng kanyang immigration ngaw-ngaw, yung kay Alice Guo. Ma'am, nasabi ko na kahapon, di ba? Galit na galit ka. Bakit hindi ka mapakali kung sino nagpatakas kay Alice Guo? Eto nga, nakatakas Broad daylight. mula piskalya, at doon pa pinatakas sa mismong saunabat, parlor. Kanino capture yung CCTV? Barangay yon. Barangay or city yon. Barangay CCTV yon or city-owned na CCTV yon. Basta nilabas public nila. yun, hindi private yun. Na nakuha. So, where is this Korean national now? O di, Out of the country already? Yan ang hindi natin alam. Yan ang Kasi hindi alam. kung body-body ka sa... Ikaw naman kasi, Marlon, kung ako ang tatakas, hindi na ako mananatili dun sa lugar kung saan ako wanted. Dapat, talaga, sibat ka agad, di ba? Hindi nila siguro inaasahan na may CCTV ron sa dun sa massage parlor. Pero na Marlon, yun. So kaya kayo yung mga pupunta, ingat kayo. May CCTV ron. Alam nyo na yan. Alam nyo na iiwasan, mga Trollbuster, alam mo na. Wag gano'n, na-miss natin yan. Pero Marlon, ang question is, since body-body sila ng mga BI personnels na to, no? It is most likely also actually very possible na nakalabas na ng bansa ito. Kasi kung immigration officers na ang kakampi mo, these immigration officers would have likely told you na dapat sibat ka na ng bansang to. And siyempre pa, yung paglabas sa bansa, depende yan sa kapasidad ng isang tatakas. Magsusunog Depende ka ba ng yan. 30 million each, Marlon, kung ang pagtakas mo ay ilang kilometro lang, hahabulin ka ulit? Pwede rin. Di ba? Pwede rin. Pero, we'll see. Tingnan natin. Pero At saka, syempre, Marlon, yung unang-una pa lang na issue na nakatakas, ano na yun kapintasan na yun sa abilidad na meron ng Bureau of Immigration sa pag-handle ng mga, it is probably a high-profile case, di ba? Kung yung mga ganyan. Sa kapintasan na nila yon. But, of course, ang pinakamabigat ang kapintasan nga dito ay yung taong nananahimik na hindi consistent sa kanyang pinaglalaban. At ito ay si Senator Risa Ontiveros. Kasi wala siyang madidiinan dito na pogo. Diba? Ito, Korean national na scammer to, And hindi Chinese. Hindi nila maaangguluhan ng pro-China, anti-China. Yes. Ito, Korean, di ba? And, mukhang yung naratibo talaga ng gobyerno to, no? Nawiwili sa pagpapalabas ng mga peking istorya. So ito ba ay na-fact check na ng PCO Secretary and PCO Press Officer na si Ruiz at si Actually, Claire? ayoko na silang banggitin, pero tingnan natin. Kasi peke yung nilabas na report nung hepe ng BI facilities, di ba? Tapos biglang na-fact check sila ngayon ng Marlon, ng CCTV file. Si Barlaan ang nag-report kay Commissioner Biado na di umano nakawala nung umihi ito sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero yung pala, doon nakawala sa may Pegasus. And nakawala siya sa prosecutor's office doon daw, sa CR daw. Pero nakita kaya sa may CCTV pumunta pa mga capture, CIDG. magkakasama sila. Were those men na with him identified as those three men na si Alano, sila. Guevilla? Nakita pa nga, tumawid din papunta ng sakyan ng getaway vehicle si Alano. So hindi pa Sumakay malinaw. din? Hindi pa malinaw kung hinatid or alam mo yun, nagchika-chika pa. Yun yung So tingnan natin, di ba? Tingnan natin, pero malaki problema ngayon yung tatlong yun. Yung dalawang jail officer saka si immigration officer Alano. Isipin mo, nagpatakas ka na ng hindi mo pa alam paano mo ngayon ipapaliwanag sa misis mo. Bakit ka nagpupunta sa ganun lugar? Bakit ka nasa Pegasus? Hindi niyo masabi. Paliwanag ka. Di ba ang Pegasus, di ba yan din yung mga sumasayaw-sayaw? KTV, yung basement niyan. Yung basement niyan merong may magic may magic may basement. Massage parlor. Pagka yung salitang KTV, naaalala ko yung ngit-ngit ko kay Marlon. Huwag na natin ikwento. Naku, muntik na kami doon.
Sa KTV na yan. Yung mga peking naratibo and wag nating kalimutan may peking naratibo rin ng PNP na ang report nila, yung bata na kinidnap ay na-rescue nila. Pero lumilinaw ang mga istorya na talagang nag-ransom, no? Bakit hindi pa aminin ng gobyerno na nag-ransom ang mga magulang ng bata? Tapos, ang mabigat, doon sa narrative nila, kaya raw pinakawalan ng bata kasi nasusukol na nila yung mga suspect na binilang pa nila, 22 raw ang suspect. Doon sa bilang na yun, sa 22, kahit isa wala sila na aresto. So, usong-uso yung maling pagbabalita na bawal sa bagong Pilipinas. At sabi ni Marcos Jr., di ba? Sugpuin ng fake news. Ano tong ginagawa ng Bureau of Immigration? At ano tong ginagawa ng Philippine National Police? Sino ngayon ang nagpapatupad ng fake news? Alam mo, Marlon, mabuti na lang matalino na rin ang mga tao ngayon dahil we are coming from a point na yung ating mga discernment sa pangyayari is also from a point of deceit from Marcos Jr. coming from the campaign promises that he delivered, and now na presidente na siya, talagang hindi naman natutupad yung mga pangako niya. So hinahanap ngayon yan ng maraming tao. So ngayon, yung style niya ng pangangampanya ng pambubudol at alam mo yun, yung kungwari, don't engage sa fake news and all, ina-apply pa rin niya. Ngayong presidente na siya, where supposedly dapat meron na siyang output and deliverables, no? Ang tao ngayon mas natututo na mag-discern na ikaw ang fake news, hindi kami, 'di ba? Kanina lang din. May utos ang Presidential Communications Office. Ano na naman? Sa mga government armed media na iwasan. Totoo pala yan. Iwasan ang magbigay ng mga negative news na balita. Oo. Mag-focus lang sa mga magagandang programa ng Administrasyon Sino ang Marcos. nag-utos? Ang PCO. Ayoko na banggitin ng pangalan dahil napaka-irrelevant naman nila. Yun lang yun, di ba? And pag-uusapan natin yan sa susunod, hihimayin natin. Yung pero, kung ano, isa-isayin natin kung ano yung mga utos. Coming from this topic na, alam mo yun, nakaka-high blood, punta tayo sa topic na nakakagalit. Mismo. Bago kami nagsimula at iniba ang aming titulo, 20 minutes ago, we received an information na galit ang isang Steel Akimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report or somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit hindi inopose ng Solicitor General yung ang Supreme Court, ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument sa BICAM anomaly. And tama, very timely yung pagtawag ng informante natin. Kasi kanina po, mga around, bandang hapon, alas 4, alas 5, naglabas naman ng istorya ang Philippine News Agency na isang government arm kung saan ay may inihaing ano tawag doon? May inihaing panukala ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court na pinapabasura na yung inihaing petisyon nila Attorney Vic Rodriguez dahil kulang daw ito sa yan? Pinapabasura? Oo, Pam. Anong outlet yan? Anong PNA, Pam. Philippine News Agency. Yes, isang news outlet or arm ng government under the Presidential Communications Office. Do you expect people to believe that? Pero hindi. Ang ano nila, ang ina-attribute lang nila yung istorya doon sa inihain ng doon sa kahilingan ng Office of Solicitor General sa Supreme Court na ibasura. So why don't you, if it lacks substance, Marlon, or evidences, fatal procedural defects and for utter lack of merit.
Hindi pa nga dinidinig, meron na kayong meron na kayong... Kaya nga sinasabi ko nga, this was posted 3 hours ago Kaya ko sinasabi na medyo timely yung nakuha nating impormasyon. Kasi baka ito na yung sagot ng Solgen dahil baka nga napagalitan sila. Resulta. And medyo daring yun Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Ang Medyo kapal na kakaiba yun. mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office hindi ko sinasabi doon na source medyo dismayado ngayon. Na bakit mo sila papagalitan? Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, at saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito patanong lang naming itotono. Ang hinihingi di umano ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil kasi ang maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Yes. So, guys, this is that is a question actually, Stella Kimbo. Itong question na to, ito direkta naman to Kay Congresswoman Stella Kimbo, kung hindi man totoo ito, bukas po ang third floor studio para ibigay ang iyong panig. Doon ka na lang po kay Joey Cruz. Ayun, bukas din Bukas din yung kay Joey Cruz. Ma'am Joey, saluhin mo naman. Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay or delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Pero Marlon, ang isa pang nakakagalit dito is the audacity of Stella Kimbo na pagalitan ang Solgen and Solgen's office. Para ipatawag mo, no? At para ipatawag mo at para sabihin na how dare you not oppose Supreme Court's order for my or her presence doon sa hearing Hindi na yan. natin alam ano bang dadaan ba ang budget ng ng Office of the Solicitor General sa APRO? Bakit ganun kakaano, no? Alam mo yung audacity mo, ganun na lang no? Na ano ba Tagalog ng yung apog mo? Yung ganun nga katapang yung mo, 'di ba? Yung kapal mo. Yung kapal, yung apog, yung kapal ng apog mo, yung buwisit na walang hiya ka. Nakakainis ka. Ballpen nga yung mikropono. Mikropono ilaan ako And ano nga kaya, no? Ano kaya ang gagawin ng Supreme Court sakaling hindi dumating ang isang Congresswoman Stella Kimbo at etong Office of the Solicitor General ngayon kay magpapile na ibasura yung inihaing petition, naka-scheduled na nga ang oral argument. So, hindi Marlon, ang isa pang argument actually is yung hindi pa dinidinig, meron na kayong meron na kayong pag-i-impose na ito, this lacks merit and process something. Alam mo Pam, kasi kaya ganyan yan. Ibig sabihin, alam nila wala silang panalo. Pag nagpatuloy yung proseso, alam nila wala silang panalo. Kaya una pa lang, gusto na nila wala nang gawing pagdinig patungkol dito sa BICAM anomaly. The Office of the Solicitor General has formally asked the Supreme Court to junk the petition challenging the constitutionality of 2025 General Appropriations Act. In an 89-page comment filed on Feb 27, Solicitor General Medrano Guevara urged the High Tribunal to dismiss the petition for its fatal procedural defects and for utter lack of merit. Baka pwedeng gamitin din niyang terminology fatal procedural defects and for utter lack of merit sa pagpa-file naman ninyo ng impeachment kay VP Sara. Actually, hindi sasabihin ko, di ba? Diba? Dapat itong ninyo. Pag kayo pwede ninyong gamitin, pagka kay VP Sara, hindi nyo, dinidedman ninyo. Pag kayo nakiusap na i-drop yung tungkol dyan sa pagiging unconstitutional ng General Appropriations Act, pwede. Pero kapag kay VP Sara,
ano yung nagtitengang kawali? Yun ba yun? Nagbibingi-bingihan kayo. Nagtitengang Wow. kawali. Galing sa isang kapampangan. Hindi ko, pero eater. Yun ang, Foodie. Tapos sa kanyo pipigilan to, ang daming, alam mo Pam, yung taong bayan, gustong-gusto marinig to at excited na dumating yung oral argument.